Matapos mapigilan ng walang kahirap-hirap ang malutong na suntok na pinakawalan ng ating bida. Sinabi ni Logan Jr. kay Joe Hyuk na kung iniisip ba niya na sapat na ang lakas na pinakawalan niya. Na sinagot naman ng ating bida na hindi pa niya nilalabas ang 10% ng kanyang lakas. Kaya kung gusto malasahan ni Logan ang kanyang tunay na lakas ay maaari nitong matikman ng paunti-unti ang kanyang kapangyarihan. Nang matapos ang mayabang na pahayag ng ating bida, agad naman nagpakitang gilas si Logan at sinabi na bago dumaldal ang kanyang kalaban tikman muna niya ang kanyang kamao. Na mabilis naman nasalo ng ating bida ang manilaw-nilaw na kamao ni Logan. Sinabi naman ni Joe Hyuk na parang may umuntog na langaw sa kanyang braso. Kaya naman gumanti din ng suntok ang ating bida. Pero katulad ng naunang suntok, walang kahirap-hirap na sinapo ni Logan ang suntok ni Joe Hyuk. At gumanti ito ng salita kay Joe Hyuk na parang may bubuyog na dumapo sa kanyang palad. Dahil naman sa sinabi ni Logan, napangiti ang ating bida at sinabi nito na hindi mo na magagawa pang mas alag ang mga suntok na darating sayo. Kaya naman habang hawak ni Logan ang kanyang kamao mabilis niyang pinaikot ang kanyang braso at sa sobrang lakas ng ginawang pagpihit ni Joe Hyuk. Makikita ang pag-ikot din ng buong katawan ni Logan na parang LSC ng eroplano na nagbigay ng konting hangin sa katawan ni Joe Hyuk. Kasabay ang paghahanda sa kanyang atake at sinasabi na tikman mo ang suntok ni Satanas. Dahil sa umiikot na katawan ni Logan, hindi na niya nagawa pang salagin ang pinakawalan suntok ng ating bida na makikitang solidong tumama sa kanyang katawan. Kaya naman bahagyang napa-atras si Logan at dahil din sa suntok ni Satanas na tumama sa kanyang katawan, naramdaman niya ang nanunuot na sakit dahilan kung bakit ito napaluhod. Masaya naman na tinanong ng ating bida ang nakaluhod na nilalang kung nasarapan ba ito sa kanyang natanggap na pabuya. Matapos naman matanggap ni Logan ang suntok ni Joe Hyuk, pinakita ang dalawang instructor na seryosong nanonood sa bakbakan ni Joe Hyuk at Logan. Bilib na bilib naman si Tatang kay Logan at sinabi nito na nakakabilib ang kanyang estudyante dahil nananatili pa rin itong may malay matapos sapuhin ang bumubulusok na kamao ni Joe Hyuk. Hindi naman inaasahan ni Instructor Jack na mapapaluhod si Logan kaya napapatanong ito kung paanong lumakas si Joe Hyuk sa maikling panahon. Sinabi pa ni Instructor Jack na pinanood nila ang mga laban ni Joe Hyuk sa ginanap na entrance ceremony. Kaya sigurado siya na kung lumakas man ang binatilyo simula ng entrance ceremony hanggang ngayon ay hindi dapat ganyan kalakas. Bigla naman ng laki ang mata ni Instructor Jack at nasabi nito na hindi pa tapos ang laban. Kaya naman pinakita na si Logan na naglalabas ng kulay dilaw na aura. Matapos niyang maglabas ng aura ay mabilisan niya itong inipon sa kanyang kamay at agad nitong pinukol sa ating bida ang malakas niyang magic. Na bahagyang kinagulat ng ating bida dahil sa rumaragasa ito patungo sa kanyang ulo. Makikita natin na nadaplisan sa buhok ang ating bida at mabilis naluto ang buhok na tinamaan ng atake ni Logan. Hindi naman natuwa ang ating bida nang makita niya ang nasunog nitong buhok. Kaya tuloy napatanong ito kay Logan kung ano ang masamang binabalak nito sa kanyang buhok kasunod ang mabilisan niyang pagsipa sa bituka ni Logan. Matapos tamaan ulit ng solidong atake mula sa ating bida kaya iniisip niya na hindi na siya tatagal pa sa laban. Kaya dapat makaisip siya ng ibang paraan para mabaligtad ang sitwasyon at ang kailangan lang niya ay matamaan ang kanyang kalaban ng isang malutong na atake na tatama sa bungo nito. Kaya naman mabilis na itong kumilos at nilagay ang kanyang dalawang kamay sa sahig ng arena. Kasunod na pinakawalan sa semento ang kanyang malakas na kapangyarihan na dahilan ng pagkakabitak-bitak nito. Nang makita ni Joe Hyuk ang ginagawa ni Logan, natanong niya ito kung ano na namang kalokohan ang pumasok sa isip niya para sirain ang sahig ng arena. Nagsalita naman si Logan na maghintay na lang si Joe Hyuk sa gagawin niya. At hindi din nagtagal ay malakas niyang kinalampag ang sahig ng arena. Sa lakas ng impact ng ginawang pagkalampag ni Logan, nagsilutangan naman ang mga nabiyak na bato para gawin niya itong distraksyon at magkaroon siya ng pagkakataon na mapatamaan ng kanyang atake si Joe Hyuk. Nang makakita na ng tamang pagkakataon ay mabilis itong naghanda para umatake sa gilid ni Joe Hyuk. Na mabilis din naman nakita ng ating bida ang katawan lupa ni Logan dahil ginamit niya ang magic sense. Hindi naman inaasahan ni Logan na matutuklasan agad ni Joe Hyuk ang kanyang pwesto. Pero kahit ganoon sigurado pa rin siya na wala nang pagkakataon pa si Joe Hyuk na makaiwas sa pinakawalan niyang atake.
Ngunit bago pa man niya maatake si Jo Hyuk ay bigla naman humambalos sa kanyang muka ang isang malaking tipak ng semento. Nang makita ng ating bida ang napuwing na mata ni Logan, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at tinanong niya ito kung masarap ba ang batong tumama sa kanyang muka. At kung nasarapan siya sa humambalos na bato sa kanyang muka ay may ipapatikim pa siya na kasing tigas din ng bato. Na mabilis naman pinalasap ng ating bida ang kanyang bulalakaw punch. Parang bulalakaw naman ang katawan ni Logan dahil sa mabilis nitong paglipad patungo sa dulo ng arena. Dahil wala ding senyales ng pagkilos mula kay Logan kaya inannounce na ang pagkapanalo ng ating bida. Matapos din na may announce ang nanalo sa laban, pinakita ang nagulantang na instructor ni Logan. Habang si Tatang Alamat ay inaasahan na ang resulta kaya maangas nitong sinabi kay Instructor Jack na kung alam na niya ang totoong ibig sabihin ng halimaw. At matapos ipakita ang maikling eksena ng dalawang instructor ay pinapakita naman ang mahinhin na paglalakad paalis ng arena ni Jo Hyuk. Nagdesisyon naman ang author ng kwento na ipakita na lang sa atin ang mga nilalang na nabahagian ng tig-iisang bulalakaw punch ng ating bida para dumiretso na agad tayo sa final round ng laban. Kung saan makikita natin na si Aaron ang kumulata sa bracket B habang si Jo Hyuk naman ay nilampaso ang bracket A. Nagsimula naman magsalita ang dalaga at pinapaliwanag nito kay Jo Hyuk na kahit sinong manalo sa kanilang dalawa ay sure win na ang kanilang academy. Dahil parehas silang galing sa iisang academy kaya naman wala nang saysay pa kung maglalaban pa sila. Hindi naman kumikibo ang ating bida at parang nag-iisip ito ng bagong kalokohan na gusto niyang gawin. Dahil walang kibo ang ating bida kaya naman sinabi ni Aaron na hindi siya interesado sa ranking at wala siyang paki sa makukuhang premyo ng mananalo sa unang task ng kompetisyon. Kaya naman hindi na niya itutuloy pa ang magiging laban at ibibigay na lang niya sa mapayapang paraan ang panalo sa ating bida. Nagsalita naman si Jo Hyuk at sinabi nito kay Aaron na hindi din siya interesado sa kahit anong premyo na makukuha sa kompetisyon. Pero dahil nandito na at inaabangan na ng lahat ang mangyayaring laban. Kaya naman kailangan itong matuloy at ito na din ang magandang pagkakataon para ipakita ni Aaron kung ano ang resulta ng kanyang pag-eensayo. Dagdag pa ni Jo Hyuk na gusto din niyang makita kung gaano na ba kalakas si Aaron. Kaya dapat hindi ito magpigil ng kanyang lakas at umatake siya gamit ang buong kapangyarihan na meron siya ngayon. Hindi naman na nagsayang pa ng oras ang dalaga kaya naman agad na din itong pinalabas ang kanyang kapangyarihan. At mabilis itong sumugod sa ating bida para ibigay ang pinakamalakas niyang atake na tinataglay sa oras na iyon. Nakaramdam naman ng saya ang ating bida nang makita niya ang buong lakas ng dalaga na umatake sa kanya. At nang magsalpukan ang malakas na atake ng dalawa, maririnig ang malakas na pagdagundong sa buong arena. Nang dahil naman din sa nangyari ay makikita natin ang mga nagulantang na nilalang na hindi makapaniwala sa lakas ng dalawa. Matapos ang nangyaring banggaan ng atake ng dalawa makikita natin ang nakahandusay na katawan ni Aaron habang ang ating bida ang nanatiling nakatayo. Kaya naman agad nang inannounce ang pangalan ng ating bida na nanalo sa unang round ng kompetisyon. Nagagalit naman si Borche sa ating bida dahil sa ginawa nito kay Aaron. Nagpaliwanag naman agad si Jo Hyuk at sinabi kay Borche na hindi niya tinamaan ang dalaga. Hindi naman naniniwala si Borche sa paliwanag ni Jo Hyuk dahil sa malakas na pagkakabagsak ng dalaga sa arena. Kaya mas detalyadong pinaliwanag ni Jo Hyuk na ang pinakawalang atake ni Aaron ay siguradong magbibigay ng labis na pinsala sa kanya dahil naramdaman niya ang kakaibang lakas na parating sa kanya. Kaya naman ang espada ni Aaron ang inatake niya para mapigilan ang napakalakas nitong atake na patungo sa kanyang bituka. At dahil sa malakas na impact hindi kinaya ng katawan ng dalaga kaya kasama siyang humambalos ng espada sa sahig ng arena. Hindi naman na nagreklamo pa si Borche at naintindihan na nito ang buong pangyayari. Nakaramdam ng saya si Jo Hyuk sa nangyaring salubungan ng atake dahil napatunayan niya na muli na naman siyang lumakas. Kasunod ang seryosong tingin niya sa nakahandusay na dalaga. At sinabi niya na napakalakas na din ni Aaron dahil nakaramdam siya ng kaba nang pinakawalan nito ang kanyang buong kapangyarihan. At dito na nga natapos ang unang araw ng kompetisyon. Nang makalipas ang ilang oras ay nakabalik naman sa Valhalla si Tatang kasama ang 5 estudyante. Makikita natin si Tatang Alamat na kausap ang 5 mandirigma na kalahok sa kompetisyon.
Nagsalita si Tatang para ipaliwanag sa 5 kabataan ang tungkol sa susunod na round ng kompetisyon. Bago siya magpunta sa main topic ng usapan, sinabi muna niya na natutuwa siya sa magandang performance na pinakita nila sa unang round. At inaasahan niya sa team battle ng second round sa kompetisyon ay manatiling maganda ang kanilang mga performance. Dagdag pa ni Tatang na katulad sa unang round, meron din ilalagay na protection system para maiwasan na mapinsala ng malala ang isang kalahok. Kaya naman wag sila mahihiyang ibuhos ang kanilang mga lakas at gawin din nila ang lahat para mabigyan ng masalimuot na karanasan ang kanilang mga kalaban. Hindi naman nakikinig si Jo Hyuk sa sinasabi ni Tatang at iniisip niya ang tungkol sa Eye of the Great Forest. Iniisip pa niya na nagsasayang lang siya ng oras dahil kailangan pa niyang maghintay ng ilang araw bago pa makapunta sa forest. Matapos naman ang ginawang paliwanag ni Tatang tungkol sa second round ng kompetisyon, sinabi na nito na dito niya na muna tatapusin ang kanilang pag-uusap at magpahinga na sila. Matapos ang meeting nila makikita natin si Tatang na naglalakad ng mapayapa. Bigla naman siyang nahinto nang tawagin siya ng isang nilalang. Kaya naman mabilis niyang nilingon ang tumawag ng kanyang pangalan at makikita natin na si Jo Hyuk ang nilalang na tumawag sa kanya. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Tatang at agara na din tinanong ang binata kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sinabi naman ni Jo Hyuk na tungkol sa second round ng kompetisyon ang gusto niyang itanong sa matanda. Tinanong ng ating bida kung sakaling matapos sa maikling oras ang second round ng kompetisyon ay kung pwede bang ituloy ang third round ng kompetisyon dahil sa maagang natapos ang second round. Sumagot naman ang matanda at sinabi nito na wala siyang idea kung merong patakaran na nakasulat sa rule book tungkol sa katanungan ng binata. Kaya naman hinahanap niya sa kanyang hawak na aklat ang pahina na kung saan nakasaad ang rules tungkol sa kompetisyon. Nagtanong naman si Jo Hyuk kay Tanda kung nakita na niya ang rules tungkol sa kanyang katanungan. Makikita naman natin ang malinaw na nakasulat na merong 2 rules sa kompetisyon. Ang unang rules ay kailangan ang kada round ng kompetisyon ay ginaganap 1 beses isang araw. At ang pangalawang rules naman ay kung sakaling matapos bago magtanghali ang isang round. Maaaring magdesisyon ang mga instructor kung itutuloy nila sa araw na iyon ang susunod na round ng kompetisyon. Nagagalak naman ang ating bida nang marinig niya na maaari niyang mapuntahan ang Eye of the Great Forest kung sakaling matapos niya ang round sa mabilis na oras. Kaya naman sinabi niya kay Tatang na may tiwala siya sa matanda na magdedesisyon ito na ituloy ang third round pag natapos niya sa mabilis na oras ang second round. Nasabi naman ni Tatang kung sakaling matapos niya bago magtanghali ang second round ay sisiguraduhin niya na bukas din magaganap ang third round ng kompetisyon. Kaya naman kung wala na itong katanungan ay maaari na siyang bumalik sa kanyang dormitoryo at magpahinga na. Napanatag naman ang kalooban ng ating bida sa sinabi ni Tatang na may kasiguraduhang matutuloy ang pangatlong round. Kaya naman nagpaalam na si Jo Hyuk sa matanda habang kakaiba ang itsura nito. Dahil narinig ni Borche ang naging usapan ni Jo Hyuk at Tatang Lee. Kaya nagtanong ito kay Jo Hyuk kung sigurado na ba siyang madaliin na tapusin ang kanilang mission tungkol sa Eye of the Great Forest. Nasinagot naman ng binata na kailangan niyang madaliin ang mga bagay-bagay. Para maalala na nila ang katotohanan tungkol sa muli nilang pagkabuhay. Nang marinig ni Borche ang sagot ng binata, tinanong niya ulit ito tungkol naman sa plano niya na mabilisan pagtapos ng ikalawang round ng kompetisyon. Na kung ang plano ba ni Jo Hyuk ay ang pagpatay sa mga kalaban nila sa kompetisyon. Nagagalit naman ang ating bida sa mga sinabi ni Borche. Na parang palagi nitong pinapalabas sa kanyang sinasabi na gustong-gustong ginagawa ng ating bida ang pumatay. Kaya naman pinaliwanag ni Jo Hyuk na may naisip na siyang paraan para matapos agad ang ikalawang round ng kompetisyon. Dagdag pa ni Jo Hyuk na hindi na siya dapat magsayang pa ng oras sa walang kwentang bagay, kaya naman tatapusin niya ang kanilang mission sa mabilis din na paraan. Matapos ang naging usapan ni Jo Hyuk at Borche, dadako na tayo sa ikalawang round ng kompetisyon. Dito nga nagsimula ng magsalita si Chairman tungkol sa magaganap na ikalawang round na tinatawag na team battle. Paliwanag pa ni Chairman na magaganap ang laban ng 3 team sa magubat at matalahib na lugar. Kaya naman gagamit sila ng drone para mapanood nila ang mangyayaring sagupaan ng 3 team. Nang matapos ang maikling paliwanag ni Chairman, pinapakita na ang paghahanda ng Team Valhalla.
Nag-aalala naman na sinabi ni Soyun na malapit nang magsimula ang kompetisyon pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang mayabang na si Jo-hyuk. Nagulat naman sila na parang kabute na biglang sumulpot ang ating bida. Kasabay ang paghingi nito ng paumanhin dahil na late siya ng pagdating. Binungangaan naman agad ni Soyun ang kakadating lang na binata at sinabi nito na kung alam na ba niya kung anong oras na. Dagdag pa ni Soyun na kailangan nila na mas maaga sila ng 30 minuto para maaga din makapaghanda at makakuha sila ng magandang spot sa gaganapin na ikatlong round. Nagpaliwanag naman ang ating bida at sinabi na hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil kakaisip sa mga planong gagawin niya ngayong araw. Sinabi pa ng ating bida na dahil na late ito ng pagdating kaya naman siya na ang bahala sa pagkulata sa kanilang mga kalaban. Panandalian naman na wala ang diwa ni Soyun matapos ang mayabang na salitang pinakawalan ng ating bida. Kaya naman ang mapagtanto nito na seryoso si Jo-hyuk sa mga sinabi nito. Kaya naman natanong ni Soyun ang binata kung may diferensya ba ito sa utak o sadyang nagtatanga-tangahan lang. Dagdag pa ni Soyun kung hindi ba naiintindihan ni Jo-hyuk ang team battle kaya naman umaasta itong tanga. Nasasagupain ang dalawang team na siya lang mag-isa at makikipagsarguhan ng bungo sa 10 katao. Tinanong naman niya si Siyuk at yung isang extra kung magrereklamo ba sila sa binabalak ni Jo-hyuk na pagsagupa sa ibang team nang siya lang mag-isa. Hindi naman sumagot ang dalawa at parehas silang nagpanggap na walang naririnig. Natuwa naman si Soyun nang makita si Aaron na parang may reklamo kay Jo-hyuk kaya sinabi niya kay Aaron na tama lang ang gagawin niya kaya naman wag itong mahihiya na sabihin ang tama. Kaya naman nagreklamo na agad si Aaron at sinabi nito kay Jo-hyuk na kung pwede ay paghatian nila ang gagawin pagkulata sa kalaban. Hindi naman pumayag ang ating bida sa nais ng dalaga at sinabi nito na nagmamadali siya. Kaya para mapabilis ang mangyayaring pagkulata ay mas mabuti kung siya na lang mag-isa ang gagawa at hintayin na lang siya ni Aaron na matapos ang pagkuyog sa kalaban nila. Hindi naman na nagreklamo pa si Aaron at nakangiti na lang itong nakatingin sa binata habang si Soyun ay naiinis dahil gusto din pala ni Aaron na makipaglaban na siya lang mag-isa. Kaya tinawag ni Jo-hyuk ang madaldal na si Soyun para sabihin na manahimik na lang ang dalaga at tipirin ang kanyang lakas. Dahil mamayang tanghali ay may isa pa silang gagawin kaya dapat manatili na lang sila at wag nang mag-aksaya pa ng lakas. Hindi naman maunawaan ni Soyun ang sinasabi ng ating bida kaya naman tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang pasigang naglalakad sinabi ni Jo-hyuk na dapat silang maghanda mamaya para pasukin ang Eye of the Great Forest. Matapos ang napakaseryosong usapan makikita na ang paglabas ng announcement ng pagsisimula ng kompetisyon. Mapayapang naglalakad ang grupo ng White Lotus para maghanap ng prutas na mapipitas. Nang may biglang lumitaw mula sa talahiban na isang nilalang. Agad sinigaw ng babaeng may salamin na maghanda sila dahil sinusugod sila ng halimaw mula sa Valhalla. Natuwa naman ang ating bida sa mabilis na reaksyon ng kupunan ng White Lotus. Kaya naman para hindi natin makita kung paano pinaghahambalos ng pamatpat ang mga ulo ng taga White Lotus kaya hindi na ito ipapakita sa atin. Nakaramdam naman ng takot si Logan nang makita niya ang mensahe ng system na na-eliminate na sa kompetisyon ang White Lotus. Nagtataka niyang sinabi na wala pang 10 minuto nang magsimula ang ikalawang round ng kompetisyon. Kaya hindi niya inaasahan na meron agad maaalis na grupo. Kaya iniisip pa niya na siguro nagmamadaling sumugod ang buong grupo ng Valhalla sa White Lotus para bawasan ang balakid sa kanila. Natigil naman ang pagmumuni-muni ni Logan nang sabihin ng isang extra na may nadedetect siyang isang nilalang na patungo sa kanilang lugar. Nang marinig ni Logan ang sinabi ng extra sa kanya. Mabilis niyang naisip na si Jo-hyuk ang nilalang na patungo sa kanila kaya naman kinilabutan siya at halos maihi ito sa pantalon. Para naman maging handa sa paparating na panganib. Mabilis niyang inutusan ang dalawang nilalang na si Dave at Luke na maglagay agad ng malakas na barrier. Sinabihan din ni Logan si Melissa na maglagay ng enhancement magic. Para mas patibayin pa ang kanilang depensa inatasan niya si Bella na maglagay ng pananggalang para sa mga magic attack. At siya naman ang baalang umatake sa mga nilalang na magtatangkang umatake sa kanila. Nagrereklamo naman si Melissa kung bakit kailangan pa nilang maglagay ng kung ano-anong depensa kung iisang tao lang naman ang susugod. Kabado naman sumagot si Logan at sinabi niya na halimaw ang nilalang na patungo sa kanilang lugar.
Sinabi din ni Bella kay Melissa na hindi na pang high school ang lakas na tinataglay ni Jo-hyuk. Kaya naman para mas maintindihan ni Melissa kung bakit sila natatakot kay Jo-hyuk, pinaliwanag ni Logan na natalo siya ni Jo-hyuk gamit lang ang 10% nitong kapangyarihan. Natigil naman ang kanilang tsismisa nang sabihin ni Dave na nawala na ang presensya ng nilalang. Natanong naman ni Bella kung napaatras ba si Jo-hyuk dahil sa magandang depensa nila. Wala naman silang kaalam-alam na parang unggoy ang ating bida na dahan-dahan lumalapit sa kanila habang naglalambitin sa mga sanga ng puno. Bigla naman sumigaw si Jo-hyuk na nandito lang pala ang mga insekto. Na mabilis tinignan ni Logan ang pinanggalingan ng boses. Na agad siyang sinalubong ng pasalubong ni Jo-hyuk sa kanyang muka na naging dahilan kung bakit ito nawalan agad ng malay. Matapos ang binigay niyang pasalubong kay Logan, agad naman niyang hinambalos si Bella para samahan si Logan sa pagtulog. Tinawag naman ni Melissa si Jo-hyuk para sabihin na tikman nito ang kanyang kapangyarihan. Mabilis lang iniwasan ni Jo-hyuk ang atake na ginawa ni Melissa. Matapos umiwas mabilis niyang pinalo ng pamatpat sa katawan si Melissa kasabay ang pagsasabi nito na hindi tatalab sa ating bida ang malasipon na atake nito. Matapos mahambalos si Melissa, makikita si Dave at Luke na sabay umatake sa likod ni Jo-hyuk. Kaya naman sabay din silang lumipad nang matanggap nila ang masarap na hambalos mula sa ating bida. Dahil sa mga panghahataw na ginawa ng ating bida, makikita ang mga nakabulagtang katawan ng mga kawawang nilalang. Kaya naman lumabas na din ang notification na nagsasaad ng pagkaka-eliminate ng grupong heroes. At nang mabasa na ng ating bida ang notification, masaya niyang sinabi na konting oras na lang makakapunta na siya ng Eye of the Great Forest. Paki-like ng ating video kung nagustuhan niyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin niyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.